Tatlong landas, isang tadhana. Panimula. Ang simula ng pagkakaibigan. Naranasan nyo na bang magkaroon ng matalik na kaibigan mula pagkabata, mga kasama sa laro, sa kalokohan, at sa lahat ng masasayang alaala ng inyong kabataan? Ganon sina Adrian, Miguel, at Sofia. Magkababata sila mula elementarya hanggang kolehiyo, hindi mapaghiwalay at sabay na nangangarap ng magandang kinabukasan. Si Adrian ang pinakamatapang at pinakaprotektibo sa kanilang tatlo. Masayahin ngunit may matinding pangarap sa buhay. Si Miguel naman ang pinakatahimik sa grupo pero may matalas na pag-iisip at madalas ang tagapayo ng dalawa. Samantalang si Sofia ang kanilang prinsesa, mabait, maalaga at siyang nagiging tagapamagitan kapag may hindi pagkakaunawaan. Sa kanilang tatlo, tila walang pwedeng makasira sa kanilang samahan, pero ang buhay ay laging may paraan upang subukin kung gaano katatag ang pagkakaibigan. Unang yugto, ang hindi inaasahang pag-ibig. Nang tumuntong sila sa huling taon ng high school, hindi nila namalayang may lihim na nag-umpisang sumibol sa kanilang grupo. Parehong may nararamdaman sina Adrian at Miguel para kay Sofia. Ngunit sa takot na masira ang kanilang samahan, pinili nilang itago ito at manatili na lang bilang magkaibigan. Lingid sa kaalaman nila, may sarili ring nararamdaman si Sofia. Mahal niya si Miguel, ngunit hindi niya masabi dahil ayaw niyang masaktan si Adrian, na tila lantad naman ang damdamin para sa kanya. Hindi niya gustong pumili. Gusto niya lang na buo sila gaya ng dati. Dumating ang graduation night. Isang laro sa party ang nagbigay daan para sa revelasyon, isang truth or dare kung saan tinanong si Miguel kung sino ang gusto niya. Matagal siyang hindi nakapagsalita, ngunit nang nakita niyang iniiwasan ni Sofia ang kanyang tingin, alam niyang ito na ang oras. Sofia, mahina niyang sabi, pero sapat na para magbago ang lahat. Kitang-kita ni Adrian ang ekspresyon sa mukha ni Sofia, gulat, kaba, at isang uri ng pagkumpirma. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Ang tatlong matalik na kaibigan na hindi na paghiwalay ng panahon, ngayoy hati dahil sa pag-ibig. Ikalawang yugto, ang pagkalayo. Hindi madaling tanggapin para kay Adrian ang lahat. Dahil sa tampo at sakit, unti-unti siyang lumayo kina Sofia at Miguel. Sa simula, itinuring lang itong tampuhan, pero habang tumatagal, mas lumalaki ang distansya sa kanilang tatlo. Pagdating nila sa kolehiyo, nag-aral si Adrian sa isang universidad sa Maynila, habang sina Sofia at Miguel ay magkasamang pumasok sa iisang eskwelahan. Unti-unting humina ang kanilang komunikasyon hanggang sa naging pira-piraso na lang ang kanilang dating matibay na samahan. Ngunit kahit anong pilit nilang kalimutan, minsan sa buhay nila, sila ang naging tahanan ng isa't isa. Ikatlong yugto, ang hindi inasahang pagtatapos lumipas ang 4 na taon at sa isang pagkakataon na hindi nila inakala, muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Nagplano ng isang class reunion ang kanilang dating guro sa elementarya. Sa una, may awkwardness. Nagbago na sila. Mas matataas na ang pangarap. Mas malalaki na ang pangarapin sa buhay. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang masasayang alala, ang saya, ang biruan, ang tawanan. Hanggang sa isang gabing magkasama sila sa isang lumang park na madalas nilang puntahan noon, biglang sinabi ni Adrian, "Akala ko noon wala na tayong tatlo. Na ako lang ang naiwang mag-isa. Pero natutunan kong may mga bagay sa buhay na hindi natin mapipilit at may mga taong meant para sa isa't isa." Naiyak si Sofia at niyakap si Adrian. Si Miguel, kahit hindi nagsalita, ramdam ang kanyang pagpapahalaga. Hindi nila man maibalik ang lahat ng pareho sa dati. Sapat na ang gabing iyon upang ipaalala na ang tunay na pagkakaibigan, kahit masaktan at mapalayo, ay hindi kailanman kayang tuluyang mabasag. Wakas, ang tunay na kahulugan ng pamilya. Dumaan pa ang mga taon at muli silang naging malapit. Hindi na tulad noong bata sila, pero alam nilang anuman ang mangyari sa kanilang buhay, lagi silang may sandalan, hindi bilang mga magkaibigan lamang,
kundi bilang isang pamilya na pinagbuklod ng panahon, alaala, at pagmamahal. Sapagkat may mga kwentong natatapos at may mga kwentong nagbabago ang anyo, pero nananatili ang halaga. Tulad ng kwento ng tatlong magkaibigan na kahit anong pagsubok ang dumaan, sila ay nagkatagpo sa huli. Hindi bilang iisang landas, kundi bilang tatlong pusong may iisang tadhana.